ikaw ang nagbigay sa bawat isa sa amin ng hiningaan ng buhay. Patunay na ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya, hindi mo kami pinababayaan, iniiwanan man. Habang kami humihinga, Panginoon, ay sumasamin ang iyong Espiritu Santo. Ikaw ang aming Diyos na nananahan sa aming mga puso sa umagang ito. Kaya mayroong kaming katiyakan, Panginoon, na kami ay nabubuhay sa iyong pamamagitan at ligtas sa kapangyarihan ng iyong banal na pangalan, Lord Jesus Christ. Humiling kami, Panginoon, sa aming mga kapatiran na mga may pagsubok sa umagang ito. Ang sino mang, Panginoon, na may karamdaman, bukod sa aming kapatid si Sister Charmaine, Panginoon, ay hinihiling namin, O Lord, ang iyong masaganang biyaya sa umagang ito. Padaluyin mo, Panginoon, ang iyong makapangyarihan, pagpapagaling, Panginoon, sa aming pisikal na katawan sa umagang ito. Mula sa aming ulunan hanggang sa aming talampakan. O Lord, sawayin mo, Ama, ang mga masamang mikrobyo, lahat ng mga masamang espiritu na nagbibigay ng masamang pakiramdam sa umagang ito ay inuutusan namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Sus ay magsilayas kayo sa umagang ito at iwanan ninyo ang tahanang ito ng aming Diyos, ang aming tagapagligtas, upang kami magamit ng Diyos na ilaw at asin sa ibabaw ng lupa habang kami naghihintay sa pagpapalit ng bagong katawan sa pangalan ng Panginoong Sus. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan sa aming espiritual, sa aming pisikal, maging sa lahat ng pinansyal sa umagang ito, Panginoon. Magtamo kami ng buhay na masaya at masagana ayon sa iyong ipinangako sa pangalang makapangyarihan, Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Awitin natin yung The Windows of Heaven habang tayo po ay nagkakaloob sa Panginoon. Praise God. The windows of heaven are open, and the blessings are falling today. For there's joy, joy, joy in my heart, since Jesus made everything right. And I gave him my old tattered garment, and he gave me a robe of pure white. Now I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy today. Amen. The windows of heaven are open, and the blessings are falling today. For there's joy, joy, joy in my heart, since my Jesus made everything right. And I gave him my old tattered garment. Yes, he gave me a robe of pure white. And now I'm feasting today on the manna from heaven, and that's why I'm happy today. Amen. The windows of heaven, the windows of heaven are open. Praise God. And the blessings are falling today. There's joy, joy, joy in my heart, since Jesus made everything right. And I gave him my old tattered garment, and he gave me a robe of pure white. Now I'm feasting today on the manna, and that's why we are happy today. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Amen.
the Lord the best I know how. Giving unto Him my time and telling of His power. And if I were to spend unending hours on my knees, praising Him for everything He's ever done for me, I could never praise Him enough for the cross of Calvary. I could never thank Him enough for salvation full and free. I could never do anything to deserve such perfect love. But for everything He's done, I could never praise Him enough. 1,000 tongues could not express just what the Lord has done. As if He hadn't done enough, He gave His only Son to hang upon a ragged cross and then a lot of sin. That explains what I can't express, the love I have for Him. Praise Him enough for the cross of Calvary. I can never thank Him enough for salvation full and free. I can never do anything to deserve such perfect love. But for everything He's done, I can never praise Him enough. I can never praise Him enough for the cross of Calvary. I can never thank Him enough for salvation full and free. I can never do anything to deserve such perfect love. But for everything He's done, I can never praise Him enough. I can never praise Him enough for the cross of Calvary. I can never thank Him enough for salvation full and free. I can never do anything to deserve such perfect love. Oh, for everything He's done. Oh, for everything He's done. Oh, for everything He's done. I could never praise Him enough. Amen. I could never praise Him enough for His perfect love. Amen. Magandang umaga sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sino ba handang sumamba sa ating Panginoon ngayong umaga? Amen. Hindi tayo naparito para magsimba. Naparito tayo para sumamba. Kasi lahat ng tao nagsisimba. Pero hindi lahat talagang sumasamba. So, nais natin ibigay ang buong atensyon natin, buong puso natin sa gawain. Lalo pat tutungo na tayo sa salita ng Diyos ngayong umaga. Pero bago yon, nais kong mag-anunsyo ng ilang mga bagay. Una sa lahat, ilang linggo ko na po ito nakakalimutan, pero tiniyak ko na hindi ko makalimutan ngayon. Nilakihan ko na yung aking note dito sa aking outline. Nandito pa si Brother Noel Gambito saka si Sister Bea Taho. Saan yung dalawa? Brother Noel Gambito? Sister Bea? Nandyan. Okay. Hindi kayo makakatakas. Tayo kayong dalawa. Tayo kayong dalawa. Please. Of course, kilala natin si Sister Bea. Si Brother Noel, ayun. Okay. Brother Noel Gambito. Sila po ay gusto nating announce at ikinagagalak natin na ipaalam na ang ating dalawang kapatid na ito ay engaged na po, namanhikan na po si Brother Noel. At kung loloobin ng Panginoon ay sa November po ang kanilang kasal. So ipag-pray po natin
ang dalawang kapatid natin. Tayo po yung nakikigalak sa kanila. God bless you, Brother Noel, Sister Bea. God bless you. Gusto rin nating makiramay kina Sister Minda dahil ang kanyang kapatid, sabi ni Brother Chris, anong pangalan, Brother Chris? Armano, dating nagsisimba rito ay pumanaw na. So tayo ay nakikiramay sa pamilya. At mamaya, bago tayo umalis, mag-iwan lang tayo ng basket. Di tayo nagpapaikot para dun sa hindi natin active na member. Alam natin yung ating alituntunin, pero we try to help as much as we can. So, mamaya, mag-iwan lang ang diakono ng isang basket at lahat po ng gustong mag-abuloy, tumulong sa pamilya sa panahong ito, ay appreciate po natin yun. And also, tungkol po sa ating website, sa mga nakatutok ngayon sa live streaming natin, nais po namin humingi ng pangunawa at paumanhin kung madalas po kayo nakakakita ng mga advertisement sa ating airing ng ating service. Kasi hanggang ngayon po kasi nasa libreng plano pa rin tayo dito sa Elect Bride Assembly. Hindi pa natin ma-afford yung presyo nila, no, na hindi na sisingitan ng advertisement. So, sana po maunawaan nyo. At gusto namin ipaalam na wala po kaming kinalaman doon sa advertisement. Pag meron pong mga ina-advertise doon na counseling, so on and so forth, hindi po sa amin yun. Okay, yun ang advertisement ng Ustream. So, sana po ay maintindihan nyo. Okay? So, pag-pray nyo po na sana ay ma-afford na natin yung may bayad tayo para hindi na tayo iniistorbo ng mga advertisement. Amen. So, Lord bless you. And also, nais ko rin sabihin habang nandito tayong lahat on a Sunday, na yung pong website na Believe the Sign ay lumihis na po ng kanilang direksyon. Dati po kasi ina-advertise nila yung message at nagpapatunay sila sa ministry ng prophet. Pero sa hindi maintindihan pangyayari, ngayon po ay bumaliktad. Hindi na po nila pinapatunayan ang ministry ng ating kapatid na si Brother Branham at pinamamalian na ang message. So yun ay isang trick ng kaaway, I'm sure, para lang makuha yung audience ng mga believers. So gusto kong ipaalam na hindi po tayo naniniwala sa ipinopost ng website na yon, Believe the Sign. At kung pwede, yung ating cyber audio video department, pakitanggal yung link natin formally sa Believe the Sign. Okay? Praise the Lord. Alright, palagay ko wala na ako nakalimutan. Amen. Masaya-masaya po ako dahil kapiling namin ang aming anak na si Justin pagkatapos po ng 1 taon. Pinag-uusapan namin ni Brother Brian kanina habang nandun kami sa office. Sabi ni Brother Brian, kasi banggit ko sa kanya, ayoko umalis, gusto ko kasama ko si Justin kasi 1 buwan lang yan, naalis na naman eh. At sabi ko, gano'n na lang ang excitement ko nung paparating siya. At sabi ni Brother Brian, isipin niyo po, Pastor, ano, mahal natin sa buhay lang yan dito sa lupa. Na ilang panahon lang nawalay. Pagkatapos, pagka nakita natin, nangingiti si Brother Joseph. Mukhang may darating na mahal na buhay din si Brother Joseph, hindi magtatagal. Anyway, sabi ni Brother Brian, isipin niyo yung damdamin natin, yung saya natin, di ba? Gano'n tayo kagalak. Amen. Ganun tayo kasaya pagka nakita natin yung mahal natin sa buhay na walay for some time. Sabi niya, isipin mo, Pastor, kung anong mararamdaman natin lahat pag nakita-kita tayo ng mga nauna sa atin doon sa piling ng ating Panginoon. Amen, amen. Kaya, wag po tayo susuko. Marami pong naghihintay sa atin doon. Amen. It's going to be a glad day when we meet them again. Amen. Sa piling ng ating Panginoon. Alright, tayong lahat tayo magsitayo. Praise the Lord. Buksan natin ating mga Bibles sa Hebrews chapter 10, verses 35 hanggang 39.
Sabi dito, cast not away, therefore, your confidence, which had great recompense of reward. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Basahin ko rin sa Tagalog bago tayo magsiupo. Sabi sa verse 35, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos. Ang sinasabi nitong scripture nito ay para gawin ang kalooban ng Diyos, kakailanganin ng pagtitiis. Amen? So, madali lang sabihin, kalooban ng Diyos, kalooban ng Diyos. Gusto kong gawin ang kalooban ng Diyos. But do you realize, it takes real patience para iyong maganap ang kalooban ng Diyos. Dahil lalabanan ka ng kaaway, sasalangutin ka, hadlangan ka, lahat gagawin niya para hindi mo matupad ang kalooban ng Diyos. So you will need patience. Amen. Upang, ang sabi dito, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Yun, ng pangako. Pagkatapos ng pagtitiis, sa pagtupad ng kalooban ng Diyos, kahit anong hirap, merong pangakong gantimpala para sa atin. Alright. At ang sabi dito, sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Kung excited tayo sa pagdating ng ating mahal sa buhay, isipin nyo kung gaano tayo excited sa pagdating ng ating manunubos at tagapagligtas. Ngunit, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ayaw ni Lord yung umuurong. Hindi siya nalulugod dun sa mga umuurong, sa mga duwag. 39, ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik o nagsisiurong sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Tinignan ko yung amplified version ng verse 35, Hebrews 10:35. Ang sabi dito, do not therefore fling away your fearless confidence. Sinabi mo, fling away, initya mo, binato mo. Diba? Parang si Barry Jojo yan pag nagpa-fast break. Fling away, binabato yung bola. Diba? Do not therefore fling away your fearless confidence, for it carries a great and glorious compensation of reward. Huwag nyo raw ibato, huwag nyong itakwil, ang sabi sa Tagalog, ang ating pagkakatiwala. Sabi dito, fearless confidence, matapang na pagtitiwala. For it carries a great and glorious compensation of reward. Dahil ito raw ay may dalang malulhati at dakilang kabayaran na gantimpala. Sa isang version pa ang sabi, don't get discouraged. Payday is coming. Don't get discouraged. Payday is coming. Pag nagtanim kayo, huwag kayong umasa na kinagabihan, iaanihin nyo na. But don't get discouraged. Hayaan nyo na, naitanim nyo na yan eh. Darating ang panahon, aani ka. Payday is coming. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi sa isang quotation, bago tayo magsipo, please, pasensya na kayo, basahin ko na to. Sa Perseverance, sabi nga noon, whatever you ask God, God will give it. You believe that? Amen. Whatever you ask God, if it's according to the Word of God and His will, God will give it. And he turned with not very much encouragement. Sinasabi niyang tungkol sa sitwasyon ni Lazarus nung siya ay dumating sa sambahayan ni na Martha at Mary. So sabi ni Martha sa kanya, whatever you ask God, God will give it. And he turned with not very much encouragement. See, He tries you. See how persistent you are. Ganun daw ang ating Diyos, sinusubukan niya tayo, tinitignan niya kung gaano tayo katyaga.
kung gaano tayo kamatiisin sa paghihintay ng kanyang tugon. Hallelujah. Don't give up. Don't give up. And if faith really gets a hold, it won't give up. Pag meron kang tunay na pananampalataya at ito'y kumapit sa salita ng Diyos, hindi yan susuko. Hindi yan bibitiw. Hallelujah. And Martha said, even now, Lord, whatever you ask God, God will give it to you. Ang sitwasyon ay ganito, ang kanyang kapatid ay nandun na sa libingan, nagsisimula ng maagnas, ang ilong ay nagsisimula ng lumubog dahil yun ang unang naagnas na parte ng tao. Amen? At, pero ang sabi niya, nung dumating si Jesus, parang huli na ang lahat, ngayon ko pa dumating. But Martha said, Panginoon, naniniwala ko, even now, kahit ngayon, anuman ang hilingin mo sa Diyos, ay pagkakaloob sa iyo. Blessed be the name of the Lord. Gusto ko pamagitan namin sa ito ng, don't give up. You're on the brink of a miracle. Don't give up. You're on a brink of a miracle. Tayong lahat tayo mo ko. Ama namin, Panginoon, naniniwala ko, marami sa mga kapatid ko ang nasa gilid ng himala. At Lord, lahat ay gagawin ng kaaway para sila'y pahintuin sa pananampalataya. Lord, panlatain sa kanilang paninindigan, no God. But Lord, I pray na ang salita mo ngayon ay magpakain sa aming pananampalataya, Panginoon, sa aming kaluluwa. Nang sa ganun, O God, ay magawa naming magpatuloy pa ng ilang panahon pa, Lord, sa pangahawakan, Lord, hanggang sa makita namin at mamalas namin ang reward sa aming pananampalataya at pangahawakan sa iyong pangako. O God, ipuin mo ang bawat taong naririto at katagpuin mo mga pangailangan, O God. Ito po ang aming dalangin. Hindi lang po dito sa mga taong narito sa aming church, kundi sa iba't ibang dako ng mundo, Lord, na ngayon marahil ay nakikinig or, Lord, manonood sa archive namin sa website, Lord. Bless them, I pray. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Mari tayo magsiupo. Don't give up. You're on the brink of a miracle. You're on the brink of a miracle. Naalala ko yung isang kanta ni Brother Jackie Benton, kung kilala niyo siya. Sabi ng kanyang kanta, don't give up, you're on the brink of a miracle. Don't give up, because God is still on His throne. Amen. Siya pa rin ang namamahala ng lahat ng nangyayari sa ating buhay at kung ikaw ay mahal niya, amen, titiyakin niya na matanggap mo ang himala na kailangan mo sa iyong buhay. Amen. So lahat tayo ay meron tayong pangarap. Lahat tayo may panalangin na nais nating matanggap ang katugunan kay Lord. Meron tayong mithiin, meron tayong adhika. Diba? Meron tayong mga ninanasa sa ating puso na maabot natin sa buhay na ito. Pero magkaminsan, napakatagal nung paghihintay bago natin maabot yung mga bagay-bagay na yun. At sa panahon ng paghihintay, diyan tayo nakikipagpunyagi ng gusto. Diyan tayo nahihirapan, diyan tayo nakikipagbaka. Yung paghihintay, ang mahirap sa lahat. Di ba? Kaya ang advice sa atin ni Pablo, amen, at pinadaan niya sa sulat niya sa mga Hebreo, ang sabi, huwag niyong ibato ang inyong pagkakatiwala. Huwag niyong itapon. Dahil meron yan daladalang malaki at malulhating gantimpala para sa inyo kung kayo ay mananatili lang nangahawakan doon sa pagtitiwalang yun na meron kayo sa Diyos. Amen? May mga panahon na natutokso tayong ibato na. Diba? Ayawan na. Pero alam niyo sa mga panahon yun, mas lalo kayong dapat magpakatatag. Ibaon nyo ang inyong mga takong sa lupa. Ibig sabihin nun, sabi nga nung isang humihiling ng baptism of the Holy Spirit, isang kaibigan ni Brother Branham. Sabi niya, Panginoon, nandito ako sa bukid ngayon at ako ay nananalangin para sa bautismo ng Espiritu Santo. Lord, hindi ako aalis dito. At kung hindi ako makakatanggap nito, Lord, nang habang buhay ako, makakakita ka, Panginoon, ng kalansay dito sa bukid. Ibig sabihin nun, he was so desperate, he was so perseverant, so determined, amen, na maghihintay siya na ibigay ng Espiritu Santo kahit na ito ikamatay niya at maging kalansay siya doon sa kinaroroonan niya. He's not going to give up. Amen.
At sa panahon ng paghihintay, diyan pumapasok yung lahat ng negatibong pag-iisip. Amen, mula sa kaaway. At sinasabi sa'yo, wala yan, kalimutan mo na yung pangarap mo. Kalimutan mo na yung break na hinihintay mo. Kalimutan mo na yung lalaki ng pangarap mo. At babae ng pangarap mo. Wala ka ng pag-asa. Amen. At dumarating sa punto na nagiging masakit nang maghintay. Naranasan niyo ba yun? Masakit na, 1 minuto pa, bibigay na ako. Ang isip ko ay bibigay na, hindi ko na kayang tiisin ito. Amen, alam niyo sa mga ganong panahon, doon kayo dapat huwag bumigay. Amen, bakit? Kasi doon sa panahong yun, nalalapit na kayo sa inyong himala. Wala kayong kamalay-malay, nandyan na ang inihintay ninyong himala. Konting tiis na lang. Sabi ng awitin ni Brother Roel, konting tiis na lang. Hindi mo alam, 1 oras na lang na pagtitiis. Ano kaya kung bigla kayo nag-give up? Amen. Last 2 minutes. Yung pala, nandiyan na yung himala. Nandiyan na yung 3 points. Natatalo sa kaaway. O sa kalaban. Amen. But too many people give up. Samantalang nandyan na ang himala. Abot kamay na. But they gave up. Amen. Sad story yun. Hallelujah. Ilang araw na lang na pagpapatuloy ng paggawa ng kalooban ng Lord. Ilang araw na lang ng paninindigan. Marahil 1 linggo na lang. Nariyan na yung tagumpay na matagal mong hinihintay. Napakarami na nating tiniis para tayo ay sumuko ngayon. Masyado na tayo maraming dinahanan, Mami. Tumanda na si Mami na muti ng buhok. Ngayon pa ba siya susuko? Marami na tayo masyadong giniba. Masyado tayo maraming tinalikuran ng mga bagay sa sanglibutan para ngayon pa tayo bumalik sa sanglibutan. Nariyan na yung ating inihintay. Ang sabi, yung darating ay hindi na maglalaon. Siya'y darating sa lalong madaling panahon. Konting tiis na lang. Amen. Pero sa paghihintay natin ngayon, alam ko, narinig yung mga bulong ng kaaway. Tama na yan. Tama na yan. But don't give up. Panahon na pinakamahirap, panahon na pinakamatindi ang struggle, yun ay tanda na nariyan na ang iyong himala. Hallelujah. Kapag ang intensity ay tumindi sa ating mga paghihirap at struggle, tandaan nyo, pag naging napakahirap na para sa atin, yan ay tanda na ang tagumpay ay nasa mga pintuan na, sabi nga sa Biblia. The greatest difficulty is always before the birth. Pag isinilang, sa panahon na isisilang na yung pangako. Diba? Diyan nakararanas ng matinding birth pains. Alala si Brother Branham, nag-preach siya tungkol sa birth pains. Kung paano ang mundong ito'y dumaranas ng mga hilab ng panganganak. At ang isang babae, pagka siya ay nagbuntis, una, pangalawang buwan, di pa masyadong hirap yan di ba? Parang normal lang, walang masyadong pagbabago. Di ba? Iba nga nakapagdadamit pa rin ng maayos Di ba? Hindi pa mapansin na malaki na yung kanyang tiyan Pero pagka lumaon na, nadagdagan ng buwan, magsisimulang tumaba, hindi lang yung tiyan, pati mga paa. Pati mga kamay. Di ba? At pagka nag-7 buwan, 8 buwan na yan, diba? May mga pagkahilo nang nararamdaman yan. Ito'y ayon lang naman sa mga naririnig ko. Hindi ko pa dinanas na magbuntis. Nagiging pahirap ang sitwasyon. Pero habang umihirap, lumalapit ang pagdating ng anak. Hindi ba? Pahirap. Hallelujah. At pagka dumating na yung 9 na buwan, abay, huwag kaya hara-hara. Kailangan niya ng maluwang na espasyo. Amen. Hallelujah. At pagdating doon pag naging kagampan na siya, at handa nang magsilang ng kanyang anak, di ba? Darating na yung labor. Ayan na yung labor. At kapag hindi pa kayo nakaranas ng labor, naku, hindi pagganap ang inyong pagkababae.
Napakahirap. Ang sabi nila, hindi maipaliwanag, hindi maidescribe ang hirap na dinadanas ng isang babae. Kaya dapat mahalin niyo yung mga nanay niyo na nagsilang sa inyo. Hindi alam kung anong hirap na dinaanan yan. Amen. Para lang mailuwal kayo dito sa mundong ibabaw. Ang sabi, pagka dumadalas na yung hilab at mas tumitindi ng hilab, yun ay palatandaan na malapit ng isilang yung batang dinadala ng isang babae. Diba? Pag mas mabilis na yung, madalas na yung interval, ibig sabihin nun, nandyan na yun. Nandyan na yun. At pagka nandyan na, naku, grabing sakit. Iba, hinihimatay, nawawalan ng malay sa sobrang sakit, di na nila kaya yung pain na kanilang dinaranas. At lahat ng mga tinis nila, simula 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 buwan, wala yun, hindi may kukumpara doon sa malapit nang ipanganak yung bata. Naintindihan niyo ba? Kalimutan na lahat yun. Kalimutan na yung mga pagkahilo, wala yun, doon sa nararamdaman, doon sa malapit na. Sobrang sakit. Pero ang ibig sabihin nun, iluluwal na yung pinakahihintay na bata. Yung pinakahihintay na buhay. At paglabas naman nun, ang sabi sa Luke, amen, I believe, or John 16, verse 21 to 22, a woman when she is in travail had sorrow because her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. Amen? Pagsilang naman ng bata at itinabi na sa nanay, naku, nakalimutan niya ng kirot. Di ba? Naranasan ko na rin mapunta sa ospital sa panahon ng, sa lugar ng anakan ng mga nanay, ano? At minsan nakakarinig din ako ng mga sigaw doon sa clinic, si Sister Odette. Pagka sobrang nahihirapan na, ibang babae sinisisi si mister. Ikaw kasi. Huwag kayo lalapit pagka nagle-labor ang misis nyo. Masabunutan kayo, masampal kayo at lahat. Ikaw kasi, ikaw may kasalanan nito. Pero pagkalabas, nakakalimutan ang lahat. Ayan, 1 taon buntis na naman. Kasi lumabas na yung bata eh. At natabunan na lahat ng kirot, lahat ng paghihirap, lahat ng alaalang ngayon sa sobrang ligaya dahil sa buhay na lumabas dito sa ibabaw ng lupa. Amen. At sabi ng ating propeta, ganyan din ang dinadanas ng mundo ngayon. Mga hilab ng kapanganakan. Sabi niya, First World War. Di ba? Sakit. Isipin niyo ang dinanas ng mundo. Dinanas ang sangkatauhan. Sakripisyo ng buhay at lahat. Pero unang hilab pa lang yun. Di ba? Wala yun kumpara doon sa Second World War. Amen? Praise the Lord. At patindi ng patindi. Padalas ng padalas. Ngayon, kabi-kabila na ang alin? Ang giyera. Wars and rumors of war. Amen? At diniscuss ni Brother Branham ang kalagayan ng huling panahon. Amen? Lahat ng klase ng salot, lahat ng klase ng sakit, lahat ng klase ng sakuna, lahat ng klase ng, kabagabagan. Amen? Ang dagat ay umuugong. Ang sabi, lahat ng klase ng tsunami. Amen? Lahat ng klase ng trahedya. Ang kalikasan ay umiiyak. Amen? Nandiyan na ang global warming at El Nino at La Nina. Whatever. Amen? Ano yan? Mga paghihilab ng panganganak. Bakit? Ang mundo ay magsisilag ng isang bagong sibilisasyon. Amen. Swerte nyo at malas nyo. Bakit? Kasi kayo ay natsyempong nabuhay sa huling hilab. At damang-dama natin ang hirap ng panahon. Damang-dama natin ang pressure. Hindi maaaring hindi natin maramdaman dahil tayo nandito pa nakatungtong sa mundong ibabaw. At nararamdaman natin ang pressure. Nararamdaman natin hindi lang physical pressure. Alam natin, ang kaaway umaatake, lalo na sa bride, sa espiritu natin, sa isip natin, araw-araw. Hindi pa tayo inatake ng ganito. Pero gusto ko ipaalala sa inyo, tandayan, malapit nang dumating yung pangakong anak. Malapit nang dumating yung pangakong anak. Don't give up now. Hallelujah, nariyan na. Isang tulak pa, isang iri pa.
Isang iri pa, kapatid. At masisilayan na natin yung nangakong siya'y babalik para sa atin. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Ang sabi sa Biblia sa Zechariah chapter 9 verse 12, turn ye to the stronghold, ye prisoners of hope. Even today do I declare that I will render double unto thee. Merong tinawag dito ang Biblia na mga prisoners of hope. You know, mga tao ay bilanggo ng iba't ibang bagay. Diba? Pag sinabi mong bilanggo ka ng isang bagay, ibig sabihin nun, ikaw ay nakatanikala. Hindi ka makahulagpos dun sa bagay na yun. Hindi ka makakawala. Bilanggo ka ng bagay na yun. Kahit anong gawin mo, hindi ka makalayo, hindi ka makatakas. Bilanggo ka kasi ng bagay na yun. Diba? Maraming tao ang bilanggo ng takot. Bilanggo ng pagdududa. Bilanggo ng kapaitan. Bilanggo ng kung ano-anong bagay. Sinasabi ko sa inyo, dapat ay putulin nyo ang tanikalang yan. At kayo ay magpabilanggo sa pag-asa. Sabi dito, may mga taong bilanggo ng pag-asa. Ibig sabihin nung kahit anong gawin mo sa kanya, amen, hindi siya makakawala sa pag-asa. Bilanggo siya ng pag-asa. Bilanggo siya ng pananampalataya. At yun ang gusto kong sabihin sa gabi ito, itaas pa natin yung pag-asa ay mas mababa kaysa sa pananampalataya. Ang pag-asa ay pagkain lang ng pananampalataya. Ibig sabihin, nakakatulong yan. Pero ang sabi ni Brother Branham, when you hope for it, you're still waiting for it. But when you believe it and you really have faith in it, amen, ibig sabihin nun, you are already holding the substance. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Pag ikaw ay talagang nananampalataya, pag hindi nakikita ng iyong literal na mata, hindi nahawakan ng pisikal mong kamay, pero ang kaluluwa mo ay nahahawakan ng pangako. And you're not just hoping, but you are believing. You have faith in it. Para sabi ng Biblia dito, may mga alipin, may mga bilanggo ng pag-asa. Hallelujah. Hallelujah. Huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Huwag kang manlupaypay. Huwag kang susuko. Amen. Mabilanggo nawa tayo ng pag-asa. Hallelujah, na nandyan ang Diyos. Alam niya ang nangyayari. Nakaalalay siya sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Kailangan tamang attitude natin sa panahon ng pagsubok at paghihintay. Kasi, diyan nasusukat ang himala na ating matatanggap. You see? Ang makahadlang lang sa himala mo ay ang iyong sarili. Hindi ito mahadlangan ng anumang bagay. Ang makahadlang doon ay yung laki o liit ng iyong pananampalataya. Intindihan niyo ba yun? Amen. Walang magagawa si Lord na anuman sa iyo malibang ikaw ay sumampalataya. Ang sabi ng ating Panginoon, be it unto you according to your faith. Amen? Hindi according to what you can understand, but according to your faith. Anong kaya mong panampalatayanan? Mangyari sa iyo base sa laki ng iyong pananampalataya. Nandiyan ang himala, pero kung maliit ang iyong pananampalataya, hindi mo ma-enjoy. You miss out on God's best dahil ikaw ay hindi makampanampalataya ng gusto. Hallelujah. Naalala ko yung test na ginawa nila sa mga daga. Ang sabi ito raw, mga nag-aaral na ito tungkol sa tawag dito sa attitude at tungkol sa tawag dito sa pagiging ano ba ito? Yung hindi pagsuko. Diba? Hindi pagsuko, yung pagkakaroon ng fighting spirit sa panahon ng reversals, panahon ng mga pagsubok. Amen. Dalawang daga ang kanilang hinuli. At isang daga ay kanilang inilagay sa isang balde na may mataas na tubig, sapat para siya po ay malunod. At hindi nila pinuno yung balde to the point na pwedeng tumalon yung daga. Kaya doon ay mag-struggle siya hanggang siya ay mamatay. Una, nilagay nila yung daga na inilagay nila sa balde sa isang silid na madilim, walang liwanag na pumapasok doon sa lugar na yun. At yung daga,
inorasan nila kung gaano katagal magsusurvive at magsusumikap na mabuhay. Ang sabi sa kanilang pag-aaral, more than 3 minutes ay nakasurvive yung daga, pero siya'y namatay pagkatapos nun. At yung isang daga ay nilagay nila sa kaparehong timba, kaparehong sukat ng tubig. Kaya lang, this time, nilagay nila sa isang silid na nasisilayan ng araw. Sikat ng araw. Maliwanag. At tinignan nila yung daga sa kanyang pagsusumikap na mabuhay doon sa napakahirap na sitwasyon. Alam niyo kung ilang oras siya nag-survive? 36 hours. 700 times more kaysa doon sa daga na nasa dilim. Bakit? Kasi yung dagang nasa dilim, walang makitang liwanag. Parang wala ng pag-asa, ang dilim na. Wala na to. Kahit anong gawin ko, wala na akong liwanag na nakikita. Kaya nag-give up siya ng madali. 3 minutes lang siya kumpara doon sa daga na mayroong liwanag na nakikita. May sikat ng araw na nakikita. Hindi siya nag-give up 36 hours. Kahit anong hirap, hindi siya sumuko sa paglangoy at pagsusumikap na makatalon. Mas matagal siya. Ano sinasabi ko? Tayong mga nakakita ng liwanag, na-expose sa liwanag. Hallelujah! Dapat tayo ay hindi madaling sumuko dahil meron tayong nakikitang liwanag. Meron tayong nakikitang pag-asa. Naranasan ko na ang pagpapagaling ni Lord dati. Naranasan ko na ang pagliligtas niya. Naranasan ko na ang pagbabago sa buhay na kaya niyang gawin. Kaya hindi ako sumusuko sa aking anak ngayon na aking pinapanalangin. Nakita ko na ang liwanag. Amen. Darating din ang oras ko. Darating din yung break na aking hinihintay. Darating din ang himala ko. Hindi ako susuko. Patuloy akong lalangoy. Patuloy akong magsusumikap. Kahit na parang wala akong nararating at parang nandun ako sa aking lugar. But I'll keep on doing it. At darating ang araw ko. At makakamit ko ang aking himala na aking pinakahihintay. Sabi sa Psalms 30 verse 5, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Minsan parang magdamag tayong umiiyak. Pero tandaan nyo, sisikat ang araw. Darating ang umaga. Weeping will be over. Hallelujah. Praise the Lord. Always, tandaan nyo, pinakamahirap na panahon ay yung panahon na malapit na dumating ang sagot ng ating Panginoon. Sabi nga nila, it's always the darkest right before the dawn. It's always the darkest right before the dawn. Pag kayong magliliwanag na, yung panahon bago dumating yung oras na yun, yun ang pinakamadilim na bahagi ng magdamag. At ang sabi ng ating propeta, ang dahilan ay ano? Dahil yung liwanag ay sinisiksik yung kadiliman. Kumbaga, nakokompress ng husto yung kadiliman. Kaya bago siya sumilay, dumidilim muna ng husto. Pagka dumilim na ng husto, ibig sabihin nun, darating na ang liwanag. Hindi ito oras para sumuko. Hindi oras para tumalikod. Hindi oras para mag-give up. Panahon ito para tatagan niyo ang pagkakahawak dahil darating na ang liwanag sa pinakamadilim na bahagi ng buhay niyo. Doon darating ang liwanag. Ano kaya kung tumalikod ka? Ano kaya kung sumuko ka? Nandyan na pala ang liwanag. Sabi ni Barry Branham sa Hear Ye Him, Oakland, California. Pinangaral niya noong 1957 pa. Sabi niya, it's the same picture. It's the setting of a scene. It's the same picture. It's the setting of a sin. Judgment's just about to strike this nation. And not only this nation, but all the nations. They are now nervous. Their emotions. They cannot tell what makes them this way. The insane institutions are filled up. The psychopathic wards are running over. And they don't know what's causing it. It's the coming of the Lord.
It's always darkest before day because it's the day pressing the dark together. And it's right now the darkest hour because it's before the breaking of the day. Hallelujah. Ngayon ka pa ba susuko? Ang sabi niya sa I know my Redeemer liveth. Oh, it's at the hour. It's at that hour, friend. It's at that time. It's at those crucial, crucifying hours that we see the resurrection. It's in that time that when God loves to display His grace. Panahon na na gipit tayo. Panahon na hirap tayo. Yang gustong-gusto ni Lord, ipakita ang kanyang biyaya at kagandahang loob sa atin. But you know what? He's just developing your faith. Because, you see, God is a perfect God. And He wants you to have a perfect faith, amen, in a perfect God. Kaya kailangan yung mga pagsuko, kailangan yung pagtitiis, kailangan yung paghintay. Dahil yun ang nagpapasakdal sa inyong pananampalataya. Hallelujah. Para ma-maximize nyo ang perfect God, kailangan nyo ng perfect faith. Alright. So it's in that time that when God loves to display His grace. It's in that time when God loves to comfort His children. The darkest hour this world ever seen was Good Friday, when all hopes, all was written, all the hopes they had was what was written on paper. All the hopes they had was that some philosopher had said. And there was the Prince of Life dying at Calvary. It was the darkest hour the world ever seen. But Easter produced the brightest hour that the world ever seen. Because all superstitions and all doubts and all fears were taken away when God raised Him up. Why is it dark? What makes it dark? Let's follow, as I said a while ago, about the birds, about the flowers, about why do little Easter lilies bloom on Easter? Why does the bird sing in the spring of the year? Why does the blossoms come forth? It's because it's coming summer. What makes it in February just about the worst month we have? Sa Amerika pala, ang pinaka-pangit na buwan ay Pebrero. Pangit mag-birthday doon, brother boy, ng Pebrero. It's the worst month. It's about the worst month we have. Why? Because winter has been coming on, till it takes its last strike. Huling sipa pala ng taglamig yung February sa Amerika. Ibig sabihin, pagka winter kasi, diyan tumataba yung mga tao. Alam niyo kung bakit? Kasi nadidepress, makulimlim. Diba? Kaya ang tao pag nadidepress, kain ng kain. Kaya bago mag-springtime, nadadagdagan ng timbang ng maraming tao sa Amerika. Bakit? Nadidepress sila. Ayaw na ayaw nila ang winter. Kayo gustong-gusto nyo. Gustong-gusto nyo makakita ng yellow. Diba? Ng snow. Pero sila, yun ang pinaka-ayaw nilang panahon. Winter time. Lalo na pagdating sa Pebrero kung saan nasa dulo na ng winter. Kumbaga ang tagal na nilang nagtiis ng winter. Sabik na sila sa sibol ulit ng mga dahon sa tangkay ng mga punong kahoy. Lalong mas tumindi. Parang kumbaga malapit na silang bumigay. Pinakamatindi yung Pebrero, pinakamahirap na buwan. Pero ang sabi, ang dahilan ay sapagkat huling sipa na yun ng winter. And she moves back to give way for life. Darkness will have to move back to give way for life. Tandaan niyo yan. Ang buhay ay mas makapangyarihan kesa sa kamatayan. Ang liwanag ay higit na makapangyarihan kesa sa kadiliman. Kung kayo nasa kadiliman ngayon, kung merong liwanag kang natanggap sa iyong kaluluwa, huwag kang bibitiw. Hallelujah, maaring huling sipa na yan. Huling sipa na yan, sister. Ngayon ka pa bibitiw, wag. Sabi dito, death has taken her last strike. It must move back and let life have its place. What makes it dark before day? It's the darkest before day. We are told by the scientists that it's the light
pressing, coming on, moving down. The sun is coming up around the world. Its light is pressing the darkness. She's making her last strike. She can stand no more. Darkness can never stand in the presence of light. It cannot do it. Light is 10 million times stronger than darkness. So light and dark cannot dwell together. Sasya na kayo, pero ang dami kong quote na kinuha para pagtibayin yung aking sinasabi kanina. Let's take, for instance, ang sabi niya, the seed shall not possess the gate. Now, let's speak a moment upon when the children of Israel had been carried away captive down into Babylon. There come a time first that there had to come a trial. Diba? There's always trials. It's always darkest before day in nature. And you'll always have trials before you have victory. If there's no war, then there's no victory. Sino ayaw ng gera dito? Kung ayaw nyo ng gera, ayaw nyo ng tagumpay. Eh, para magkaroon ng tagumpay, kailangan may laban. Kailangan may gera. Praise the Lord. Remember na, hindi tayo tinawag sa message ito para mag-picnic at mag-PF na lang palagi. Narito tayo dahil tinawag tayo sa isang pakikipagbaka. Hindi magiging madali. Sino nagsabi sa inyo na magiging madali? Hindi ko yan pinangaral kailanman. Baka si Mike Bilarde ang napakinggan nyo, hindi ako. Sino may sabi na magiging madali ang lahat? Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, itong tunay na ebanghelyo, in this world, you shall have tribulations. Yung mga ebanghelyo. But cheer up, because I have overcome the world. Hindi ko sinasabing hindi ka makaranas ng konting ligaya man lang. Konting ligaya lang, Brother Ray. Hindi konti. Ligayang hindi malirip. Ang konting ligaya, yung ligaya ng mga mayayaman. Ligaya nung lahat ng restaurant, konting ligaya lang yun. Pag nabusog yun, sasakitan tiyan. Tapos ang ligaya. Ang ligayang hindi mo masukat, hindi mo malirip, ay yung habang nagdidildil ka sa asin, ay meron kang ngiti sa iyong pisngi. Habang inahati niyo yung daing ng pantay na pantay, hating kapatid, ay nagtatawanan kayo doon sa pagkainan. Yun ang tinatawag kong kagalakang may pagtitiis. Hallelujah. Espiritu God, di pa naman siguro dumarating sa inyo, ang ilan sa inyo doon sa ganon, ano? Pero sinasabi ko sa inyo, ginagantihan ko sa inyo. Kung talaga meron kayong Espiritu Santo, pagdating nyo sa nagdidildil kayong asin, masaya pa rin kayo. Praise the Lord. At pag dumating na yun, ibig sabihin nun, pagpapalain ka na. Abay, sobra na to, Lord. Asin na to, Lord. Asin na to. Ibig sabihin nun, Lord, bakit tikim na ako ng lechon? Nandyan na ang himala mo. Nandyan na ang pag-akyat sa mas mataas na level. Can you say amen? Palaging may pagsubok, palaging may examination para ikaw ay makaakyat sa susunod na baitang. Praise the Lord. Huwag kayong magbayad sa teacher. Kumuha kayo ng exam. Kasi malilintikan kayo niya pagdating doon sa dulo. Pag puro under the table ang gagawin nyo kasi hindi kayo dumaan sa tamang proseso. Gusto mo maka-level up, tumaan ka sa pagsubok, dumaan ka sa mahirap na examination. Yun talaga ang paraan. Eh, hindi tayo makakatakas doon. Kung magiging normal tayong mga tao, dadaan ka sa mga pagsubok. Praise the Lord. Oh, buhay-buhay lang tayo muna. Wala tayong masyadong mga himala ngayon na tinatalakay, ha? Praise the Lord. I believe this is deep. Para sa akin, malalim ito pag ito humihipo sa buhay natin. Amen. If there's no war, then there's no victory. And now the Hebrew children down there had been brought
onto a spot where the king had made a declaration that anybody would not bow down to this image would be thrown into a furnace of fire rather. And then when purpose in their heart, Shadrach, Meshach, and Abednego, they purposed in their heart that they were not going to defile themselves. They're going to live close to God. Now, the three Hebrew children, Shadrach, Meshach, and Abednego, they were the seed of Abraham. They had the promise of God that his seed would possess the enemy's gate. Alala niyo yung kwento, yung mga nagtulak sa kanila doon sa horno, pinainit ng 7 beses. Yun ang sinasabi ko, when the heat is turned up greatly, ibig sabihin nun, nandyan na ang himala. 7 ulit na pinainit yung horno. Doon sila itatapon, doon sila itutulak. At yung nagtulak sa kanila ay nasunog. Sa sobrang init. Sa bunganga pa lamang. Tapos ka na. At ang sabi nitong dalawa, and itong tatlo pala, si Shadrach, Meshach, and Abednego, sabi nila, hindi kami sasamba dyan sa larawang yan. Alam namin na kaya kaming iligtas ng aming Panginoon, ng aming Diyos. At ang sabi nila, dito yung determination para sumunod sa kalooban ng Diyos. Kahit mga hindi kami iligtas ng aming Panginoon, hindi pa rin kami sasamba dyan. Amen. All that happening on the earth. Ang sabi ni Brother Branham, minsan doon lang tayo nakatingin sa nangyayari dito sa nakikita ng ating mata. Pero sabi ni Brother Branham, habang may nangyayari sa ibabaw ng lupa, may nangyayari sa langit. Nag-uusap, ang Diyos, tinawag niya si Wormwood. Si Wormwood ang anghel na inassign niya sa tubig. Sabi niya, Lord, ang dami ko ng sunog na inapula. Remember, I am Wormwood. Yun yung binigay mo sa aking designation. Diba? Dami ko ng pinabahang bansa. Ang dami ko ng pinalubog sa ilalim ng dagat. Remember, Lord, I'm Wormwood. Yung mga anak mo na tapat sa iyo, Lord, nandun kita mong ginagawa, Lord, kinakawawa nila. Kita mo, ihuhulog sila sa horno na pinainit na 7 beses, Lord. Kailangan mo ng serbisyo kung nandito ako, Lord. Habang nangyayari yung persecution, ni Shadrach, Meshach, and Abednego, think of it now. Think of it now. Wala kayong kamalay-malay habang kinakaharap niyo yung persecution. Yung mga hirap ng buhay, may ginagawa si Lord sa langit. Nagkakaroon ng conference kung paano ka ililigtas. Kakaroon sila ng plano kung paano ka nila, amen, hallelujah, itawag dito, i-rescue. Excuse me. Sabi ni Gabriel, Lord, nandito lang ako, ha? Sabi ni Michael, sino pa ang tatawagin? Ang sabi ng Panginoon, magsitigil kayo. Sobrang pagkalugot ko sa tatlong ito, ako ang bababa. Hallelujah! Ako ang bababa! Wormwood, masama ang tangka mo, huwag kang gagalaw. Gabriel, dyan ka lang. Michael, dyan lang. Ako ang bababa. Pag nakita niya ang katapatan natin, pag nakita niya na hindi tayo bumibigay sa panahon ng kahirapan, ang puso ni Lord ay naihipo. Amen. Hindi na siya magsusugo ng anghel, siya na ang pupunta sa iyo para sumaklolo sa iyo. At anong nakita ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Habang sila papasok doon sa horno, I'm sure, sila umaasa, ililigtas kami ng aming Panginoon, kaya kaming iligtas, palapit ng palapit, patindi ng patindi yung init. Hallelujah! At nung sila'y pumaroon na sa horno, sinong nakita nila? Isang lalaki tulad sa anak ng tao! Sinong nakita nila ang ating Panginoong Jesucristo? Nandun sa horno, inunahan pa sila sa horno. Hallelujah! Bakit hindi sila sumuko? Hindi sila bumigay? Hindi sila naduwag? Hindi sila nagsabi, sige, hari, wag mo lang kami itapon dyan. Liikot na kami. Lo, sabi niya, hindi kami luluhod, sabi nila.
At sila nagpatuloy kahit anong hirap. Lumakad sila. Hindi na nila kailangan itulak pa actually. Amen, kailangan lumakad sila ng may pagtitiwala. Papalapit ng papalapit. At nung sa punto nakala nila katapusan na nila, ay sa kanila nakita ang ating Panginoong Kristo. Nauna na sa kanila para alalayan sila. At hindi sila nangamoy usok man lamang. Hallelujah! They did not give up for their miracle. Hallelujah. Diba? Talagang gano'n, mahirap pagka darating na yung himala. Ang mga Israelita, kailangan dumating ang isang paraon na hindi nakakilala kay Jose at pahirapan sila ng gusto. To the point, naging desperado na sila. Pero nung panahong yun, amen, nung mapuno ang, tawag dito, ang kasalanan ng mga Amalekites, ay saka dumating ang pagliligtas ng ating Panginoon. Hallelujah. Yung kaso ni Sarah at ni Abraham, ang sabi, he staggered not at the promise of God through unbelief. Kasi sinabing, he staggered not, hindi siya natigatig, hindi siya nag-alinlangan sa hindi pananampalataya, kundi siya nang hawakan. Sabi ni Brother Branham, maganda ng kanyang illustration. Palagi niya raw tinatanong si Sarah kasi nakatanggap sila ng pangako. Sila ay magkakaroon ng anak at gagawin siya ama ng maraming bansa. And Abraham and Sarah, particularly Abraham, was holding on to that promise. At tuwing lilipas sa isang buwan, sabi, tatanungin ni Abraham si Sarah, Sarah, kumusta? Meron na bang sumisipa? Meron bang gumagalaw dyan sa iyong sinapupunan? Ano na Sarah? Wala pa eh. Ang napapansin ko lang, parang mas kumukulubot na yung aking balat. Parang nadagdagan na yung puti ng aking buhok, Abraham. Ang sabi ni Abraham, praise the Lord! Tatanggapin pa rin natin yon. Eh, pagka nangyari to, after 2 years, mas malaking himala na to. Diba? Kasi ngayon pa lang, kung tatanggapin natin to, 65 ka na, 75 ako, ba himala na to. Eh kung patatagalin pa niya ito, hindi mas lalaking himala. Naintindihan nyo? Tingnan nyo ng gano'n ang inyong kinakaharap na mga pagsubok. Pag lumaki pa itong problema ito, mas malaki ang aking tagumpay. Hallelujah! Mas malaki ang aking tagumpay. Pag tumagal pa to, pag lumala pa to, mas malaki ang masasaksihan nilang himala ng Diyos. I'm not giving up. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Alam natin, 25 years. Panahong wala nang kapag-asa talaga na magbuntis pa si Sarah. Lagas na ang ngipin marahil. Uugod na siya. Mahal, kumusta? Sabi niya. Wala pa rin, Abraham. Ganon pa rin. Pero nung panahon na walang-wala ng kapag-asa, physically speaking, saka dumating ang pangako. Biglang nagbago ang katawan nila at nagkaroon ng lakas, amen, para magbuntis si Sarah. Nagkaroon ng gatas muli ang kanyang dibdib. Hallelujah. He staggered not through unbelief. Si Martha, 1, 2, 3 araw, isang beses, nung magkasakit si Lazaro, pinatawag ng Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo, may pastor nila yun eh. Diba? Sumuporto sila doon eh. Pinatuloy nila doon sa bahay nila ang ating Panginoong Jesus. Abay ngayon nagkasakit itong si Lazarus. Mahal nilang kapatid. Nasaan nila na si pastor darating na. Nandiyan na kaagad. Ang problema, imbis na dumating, pagkatapos nila ipaabot may sakit ang iyong mahal na kaibigan na si Lazarus, abay nagmisyon pa. Lumayo pa. But you see, Martha, she was believing everything was under control. Pasugo ulit, paalam ulit, Lord, lumalala na, Lord. Lord, naghihingalo na, Lord. Hanggang sa alam natin ang nangyari, matay na, Lord, patay na. Hindi lang yun. Nilibing na, Lord, nilibing na. At saka dumating ang Panginoon. Nung tapos na ang lahat, hindi pa tapos.
Yun ang problema natin eh. Tayo ang naglalagay ng the end. Di pa tapos. Nakalibing pa lang eh. Nakalibing pa lang eh. Dumating si Lord at sabi ni Brother Branham, meron sanang karapatan si Martha na questionin si Lord. Bakit ngayon lang? Why only now? Bakit ngayon lang? Pagkatapos ng lahat, grabe ng aming hinagpis at happy at lahat. Ngayon ka lang darating pagkatapos na pinagmamalaki ka namin, ikaw aming paso, palagi kang nariyan. Ano na ngayon sasabihin ng aking mga kapitbahay? Yan ang inyong pastor. Tapos na nung dumating. Bas-bas na lang ang gagawin yan. Pero ang sabi, ang nagustuhan ni Lord kay Martha, yung attitude niya sa panahon ng krisis. Panginoon, sana kung nandito ka lang, hindi sana mangyayari, hindi sana namatay si Lazaro. Pero ganun pa man, Lord, kahit ngayon. Hallelujah. Ano man ang hingin mo sa iyong Ama ay pagkakaloob niya, kahit ngayon, ngayon din. Hallelujah, hindi ko alam kung gaano katagal nyo na tinitiis yan. Kung ano man yung dinadala nyo ngayon. Pero pwede nyo sabihin ngayon kung narito ang presensya ni Lord ngayon at na-recognize nyo, nararamdaman nyo ang presensya niya. Alam nyo, ang Diyos itong nangungusap sa inyo. Pwede nyo sabihin ang sinabi ni Martha, maging ngayon man, Lord. Ngayon din, Lord. Pwede mong ibigay sa akin yung himala na matagal ko nang inihintay. Kahit na parang wala ng pag-asa, Lord, sumuko na ang lahat, Lord. Niligyan na nila ng tuldok ang pangyayaring ito. Pero Lord, ngayon din, naniniwala ako, ano man ang sabihin mo, ay mangyayari. Mercy. Praise the Lord. Si Noah, 120 years lang naman nag-preach eh. Nauulan. 120 years. Siya ibang preaching, kundi uulan. Part 120. Amen? 120 A, B, C, D, E, F, G, H. Lahat ng alphabet, nilagyan na ng kombinasyon ng mga letters. Hindi pa tapos yung serie niya. Uulan. At 20 years. At grabing persecution. Grabing panlilibak. Grabing lahat na dinanas niya. Pero alam niya, totoo yung tinig na narinig niya. Hindi siya sumuko. At ang masakit noon, sinarado na ni Lord yung pinto ng arka pagkatapos ng 120 years. Kami niya, ito na. Sa wakas, matatanggap ko na, mapapatunay, mabibinti ka rin ako. Sa mga tao ito nagtatawa sa akin, pag sarado ng pinto, hindi kagad umulan. Isang araw. Pangalawang araw, mas tumindi ang init. Hindi ba? Mas tumindi ang init. Hindi kagad umulan pag sarado ng pinto. Ano na to, Lord? Lord! Lord! Apat na araw, 5 araw, patindi ang init. At binabato na siya ng saging, ng kamatis na bulok. O ano, kumusta na? Matandang mga aral. Nansan na yung ulan mo? Nansan na yung undoy mo? But Noah held on. He held on. Pinamamatindi sa lahat. Ginawa mo ng lahat. Handa ng lahat. Tapos sabi mo, mangyayari na. Nandun na lahat, ready ng lahat. Pero hindi dumating. Hinihintay mo. Hindi dumating kaagad. Diba? Pinakamatinding panahon yun na nandun na sila sa loob. Nagawa niyo na lahat. Abay, hirap ipunin ng mga hayop, ha? Lahat nandun na. Tapos nung may sarado na, wala pa rin ulan. Pero hindi siya sumuko. He did not throw away his confidence. And it brought a great reward. Pagdating ng 7 araw, ika-7 araw,
kumulog, kumidlat. Ayan na. Ano? Sa inyo. Pero siya yung nanghawakan. Nanghawakan siya. Merong isang lalaki, as we close. Meron siyang picture, nilagay sa opisina niya. Ang picture na yun, na kinudrado niya, ay merong isang bangka na disagwan na nakapatong sa buhanginan, malayong malayo sa dalampasigan. At yung mga sagwan ay nakalapag sa magkabilang gilid nito. At maraming nagsabi, bakit kaya yun ang inilagay niyang picture dun sa kanyang opisina? Samantalang hindi ito inspiring. Parang imbis na ma-encourage ka, ma-discourage ka dahil yung bangkang yun ay ginawa para lumutang sa dagat. At magsayaw sa alon. Di ba? Maglayag. Samantalang nandun siya, stuck sa buhangin, malayo sa dalampasigan. At ang mga sagwan ay nakalapag sa magkabilang gilid. Ito'y larawan ng kawalan ng pag-asa. Kawalan ng buhay. Walang kabuhay-buhay. Di ba? Pero, meron palang caption, o meron palang note doon sa baba. Ang sabi, the tide always comes back. The tide always comes back. Napakalaki nung bangka para itulak pabalik doon sa dagat. Napakalaki para ito'y buhatin ng mga tao. Pero doon sa baba ng picture ay merong nagsasabi, the tide always comes back. Yung pala, yung lalaking yun, napakarami niyang dinanas na disappointment, kahirapan. May mga pangarap siya, tagal na niyang hinihintay, hindi niya nakukuha. Para siyang yung bangkang yun, malayo sa dalampasigan. Stuck. Parang walang kabuhay-buhay. Dapat sana'y nagdiriwang, dapat sana'y nagpapatotoo, dapat sana'y punong-puno ng buhay. Pero nandun siya, punong-puno siya ng disappointment. Pero nakakuha siya ng inspirasyon doon sa bangka. Ang sabi niya, alam ko darating araw, babalik ang alon. Babalik ang tide sa aking buhay. At ako iaangat nito mula sa aking kinalalagyan. Pabalik sa karagatan. The tide always comes back. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Awitin natin, nagsasabing, something keeps holding me. Alam niyo, bibigay ko sa inyo yung sekreto. Hindi naman talaga tayo ang nangahawakan eh. Ang ganda nung sinabi ng aking sister wife kanina bago kami umalis. At, kayo mga lalaki, makikinig kayo sa inyong asawa. Kasi may mga binibitiwan sila na makikinabangan nyo ng gusto. Sabi niya, alam mo kasi pag nagpipreach ako, nagsisharing na kami Sister Bennett dun sa ipipreach ko. At sabi niya, alam mo kasi, hindi naman tayo ang hindi sumusuko eh. Hindi yan tungkol sa atin eh. Ang dahilan kaya hindi tayo sumusuko, dahil meron siyang dineposito na binihi. Binihi ng pananampalataya. It's the faith seed of Abraham na dineposito niya sa ating puso. Yun ang hindi sumusuko. Yun ang hindi bumibigay kahit anong mangyari. Kung tayo lang, susuko na tayo. But something keeps holding us para hindi tayo sumuko at bumigay at tumalikod. Thank God for that seed of faith. Thank God for that grace God has given us. Amen. Pinakamahirap na panahon ang kinabubuhayan natin. The squeeze will be here. It's even started already. Pero yung full power nito ay mararamdaman natin. Pero huwag kayo susuko. Huwag kayo lalayo. Huwag kayo hiwalay sa kalipunan. Dahil palatandaan yun. Darating na yung ating hinihintay. Patuloy lang tayo. Amen. Patuloy lang tayo. Sama-sama tayo. Magdalanginan tayo. Magtulungan tayo. Magpalakasan tayo. Darating na ating himala. Amen. Help us, Lord. Thank you, Jesus. The trial of this world was getting closer. The pull I felt was more than I could bear. And I was on the verge of giving over.
The strength within myself just wasn't there. But something keeps holding me. Every day I see He's helping me faithfully to overcome my trials. He's guiding me constantly, giving me victory. Is a reality, 'cause something keeps holding me. Satan laid before me his temptation of his desire to steal away my faith. But I have found inside the revelation, the strength I need to keep me in His grace. 'Cause something keeps holding me. Every day I see He's helping me faithfully. Hallelujah! He's guiding me constantly, giving me victory. Is a reality, 'cause something keeps holding me. Last answer once again. Satan laid before me his temptation of his desire to steal away my faith. But I have found inside the revelation, the strength I need to keep me in His grace. Ulitin natin lahat. But something keeps holding me. Every day I see To overcome my trials. He's guiding me constantly, and He's giving me victory. Is a reality. Something keeps holding me. Yes, something keeps holding me. Oh, every day I see everything victory to overcome my trials. He's guiding me constantly. Oh, giving me victory. Is a reality, 'cause something keeps holding me. Yes, it's a reality, 'cause something keeps holding me. Hallelujah. Let's praise Him. Thank Him for the strength. Let's thank Him for His miracle now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. We honor you, Lord. We love you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Father, marahil merong mga nagle-labor sa mga sandaling ito. Mga hilap ay patindi ng patindi. Ngunit Panginoon, isang tulak na lang, Panginoon. Lalabas na ang buhay, ang pangako, mahawakan na namin ng tagumpay.
Lord, huwag silang hayaang sumuko. Lord, palakasin mo sila ngayon ng iyong salita na narinig nila. At doon sa mga nagkaroon ng revelation ngayon, ang mga katulad ni Martha, pwede nilang sabihin, ngayon din, Lord, pwede mo ibigay ang himala ko. Ngayon din, Panginoon, kahit anong hirap, kahit na, Lord, parang napakadilim na, Lord. Ibig sabihin nun, sisilay na ang liwanag. O Diyos, tulungan mo aking mga kapatid. O God, marahil karamdamang matindi, karamdamang wala ng lunas. Father, hallelujah, hindi kami bumibitiw sa pag-asa, hindi kami bumibitiw sa pananampalataya, hindi kami bumibitiw sa pagtitiwala sa iyo. May gantimpalang naghihintay sa makapangahawakan, Panginoon. Salamat sa binhi ng pananampalataya. Oh Lord, salamat sa pagdidilig dito ngayong umaga, Panginoon. Ngayon kami, Panginoon, iunat namin ang aming mga balikat, tataas namin ang aming mga noo, tataas namin ang aming mga kamay, kami magpupuri, kami sasamba, dahil ikaw ay nasa trono mo pa, Panginoon. Hallelujah! Alam mo kung paano kami iligtas, paano kami saklolohan. Dumating ka sa eksena, Panginoon, para sa aking mga kapatid ngayon. Ano man, Panginoon, ang kanilang kalagayan, tulungan mo sila. Panginoon, marahil meron ditong, Lord, wala ng pag-asa sa buhay, hindi na alam kung anong gagawin. Ngunit salamat, sinilayan mo siya ng liwanag ngayong umaga. Salamat, dumating ang himala mo sa kanyang buhay. Narinig niya ang tinig mo, narinig niya ang pagliligtas, oh God. Ayaw mong matanggap niya ang kaligtasan ngayon, Panginoon. Hallelujah, buksan niya ang kanyang puso at ikaw'y papasukin. At Lord, akayin mo siya sa lubos na pagkakilala sa iyo. Oh Lord, marahil meron dito mga humihiling ng pagkapuspos ng Espiritu, matagal na panahon, oh God. Lord, nawad dumating ito ngayon. Dumating ito, Panginoon, sa marami sa aking mga kapatid. Puspusin mo sila. Puspusin mo sila, Panginoon, ang aking dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Brother Ogie, please. Dismiss natin ang service. Mamagitan ng isang maiksing panalangin. God bless you. Meron tayong general meeting mamaya, 2:00 ng hapon. Sa mga leaders natin, elders. God bless you. Tayo po'y manalangin. Oh Lord Jesus, Panginoon, mula sa aming mga kaluluwa, nagpasalamat kami sa umagang ito. Oh Lord, gano'n kami kapribilehiyo, Panginoon, para makita namin ng iyong mga pangako, Panginoon. Oh, salamat, Lord. Panginoon, pwede ko saluduhan ang aking mga kapatid, Lord, mula sa aking kaluluwa. Mga kapatid kong matagal ko nang nakita na hanggang ngayon, Panginoon. Lord, nandito pa rin, kasama namin na nanambahan. Lord, salamat sa buhay, Panginoon, na tinatrabaho mo hanggang ngayon, Panginoon. Salamat sa mga dinadaanan namin. Salamat sa ups and down, Lord. Kaya mong ang aming mga kaluluwa, Panginoon, ay magpuri sa iyo, Lord. At masanay kami na, Lord, in good times, we praise you. Lord, in bad times, we praise you. Lord, parehas sa amin, Panginoon. Ano man ang daanan namin ngayon dahil meron kaming liwanag na nakikita, Panginoon. Lord, mas matagal ang buhay, Panginoon, dahil may liwanag, Panginoon. Matagal na panahon na nga pa kami, Ama. Pero salamat dahil binuo mo sa harapan namin ngayon. Binuo ang pananampalataya namin, Panginoon, na babalik ka, Panginoon. Salamat po sa pag-asang iyo, Lord. Salamat dahil may pagkapalit ng katawan. Salamat merong, Lord, nag-aabang na katawang mga langit sa iyong mga anak. O Panginoon, salamat sa kasiguruhan, Lord. Panginoon, palakasin mo ang pananampalataya ng aking mga kapatid, Lord. Panginoon, pag nakikita ko silang nagsikap, Lord, umulan, umaraw, bumaha, Panginoon, napakaraming takot sa paligid. Pero salamat sa mga salita mo, Panginoon. Pinalago mo ang aming pananampalataya. O Lord, salamat sa umagang ito habang nakipaglaban kami, Panginoon. Pinaghahanda mo kami ng isang dulang, Lord Jesus, na punong-puno ng pagkain. Salamat sa pangakong yan habang nakipagbaka kami, Panginoon, kumakain kami ng iyong mga salita. Panginoon, huwag mong pabayaan ang aking mga kapatid. May mga bisita kami ngayon. May mga baguhan kami, mga kapatiran, Lord. Alalayan mo sila, Panginoon. Salamat, Lord, dahil
Tiyak na tiyak ang iyong salita, Panginoon. Ang sabi mo, ang nasa iyong mga kamay, Panginoon, na hindi mababawasan. Oh God, salamat sa paglapit mo sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin sa umagang ito. Basbasan mo mga kapatid, Lord. Ang aming pastor, Lord, ibalik mo sa kanyang lakas, Panginoon. Salamat po, Lord. Kagalagan namin na makita ang mga kapatid ko ngayon, Lord, na Lord, kahit anong dumaan sa mga buhay, nakangiti kami, Panginoon. At nakakapagtaas kami ng kamay, Panginoon. At nakakasigaw kami ng praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin siya. Amen, Lord. Sa iyo mabalik ang kapurihan, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan mo, Lord Jesus Christ, we pray. God bless you. Amen. Lord bless you. Amen. Sumayin niyo ang presensya ng Panginoon. Samahan kayo sa inyong pag-uwi sa inyong tahanan. Magkamayan tayo sa isa't isa. Yes, something gets holding me. Every day I see He's helping me faithfully to overcome my trials. Guiding me constantly, giving me victory. It's a reality. Something keeps holding me. Every day I see He's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory. It's a reality. It's something keeps holding me. The trials of this road was getting closer. Dito yung basket na sinabi natin kanina. Kung meron kayong gustong ibahagi sa pamilya ni Sister Minda. I was so on the verge of giving over. The strength within myself just wasn't there. Something keeps holding me. Every day I see He's serving me faithfully to overcome my trials. Guiding me constantly, giving me victory. This is a reality. Something keeps holding me. Satan laid before me His temptation of His desire to steal away my